Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates. Breaking news, May 27. Secretary Francisco Duque III of Department of Health nagbigay ulat ukol dun sa COVID-19 updates sa Address the Nation noong May 26, 2021. Panoorin ang buong detalye. I hope that you would learn more about the problems of the community from the COVID and your individual problems of the local government. We start now with still the main problem now of the Filipino is been there for a long time. It's the COVID-19. Whether we like it or not, we would have to discuss it because it is the call of the times. We start with the Secretary of Health, Secretary Duque. Good evening, Mr. President. Magandang gabi po sa atin pong tagapangulo ng Senate Committee on Health and Demography, Senator Christopher Lawrence Bongo, ang ating pong Executive Secretary, si Salvador Medialdea, ang aking pong mga kasama sa kabinete at bumubuo ng Interagency Task Force at higit po sa lahat ang ating pong mga mahal na kababayan. Magandang gabi po sa ngalan ng Department of Health at ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Muli, ako po magbibigay ng maikling ulat patungkol sa ating COVID-19 situation at iba pa pong mga relevant updates. Can we have the slides, the first slide? Next slide, please. Ngayon, ika-26 ng Mayo, taon 2021, meron po tayong nadagdag na 5,310 na bagong kaso. Sa 5,310, pakibalik lang yung isang slide. Yan po. Naidagdag sa ating mga kaso na 5,310, 1,025 po ay mula sa Region 4A, 988 sa NCR, 657 naman sa Region 3, at ang natitirang rehiyon ay meron pong 2,640 na mga kaso. At para naman sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon, ika-26 ng Mayo, ay nasa 46,037 cases. At ito po ay katumbas na 3.86% ng ating mga kabuuang bilang ng kaso. Ito po ang isa sa mga pinakamababang porsyento ng ating pong naitalang aktibong mga kaso. Sa kabilang dako, ang ating naman pong recoveries ay umabot na sa 1,127,770 at ang ating recovery rate ay nasa 94.45%. Habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 20,169 na ating pong mga kababayan na nakakalungkot po at sila'y pumanaw. At ang ating naman pong case fatality rate ay nananatiling sa 1.69%. Para sa mga Pilipino may edad na mababa sa 1 taon hanggang 49 na taon gulang, ang kanila pong case fatality rate ay nasa mababang 0.41%. Samantalang ang mga Pilipinong may edad na 50 taon hanggang mataas sa 80 taon gulang, ang case fatality rate ay napakamataas po sa 5.38%. Ito po ay katumbas ng 16,543 na pumanaw over 307,720 cases. Ito rin po ang malaking dahilan kung bakit kinakailangan unahin ang mga matatanda
o mga senior citizens sa ating pong vaccination program. Next slide. Patuloy ngunit bumabagal ang pagbaba ng mga kaso sa National Capital Region. At dito po nakikita natin ang case trends nationwide at sa National Capital Region, ang ating pong epicenter ng ating COVID surge. Makikita po sa panukatan gamit ang average daily attack rate per 100,000 population. Sa buong Pilipinas ay noong kasagsagan 9.2 deaths per 100,000 population per day po yan. At ngayon po as a 5.42 tayo, malaki-laki po ang ibinaba nito, halos 50%. Samantalang ang NCR naman ay nakapagtala ng 34 na mga average daily attack rate per 100,000 population, at ito naman po ay bumagsak sa humigit kumulang 10 per 100,000 population. Samantalang ang pangalawang panukatan natin, ang 2-week growth rate or TWGR nationwide, ay from 11% nung kasagsagan na as a moderate risk, as a low risk na lang po tayo to negative 21%. Malaki din po ang ibinaba. Ganon din po naman sa NCR from negative 5% na as a low risk nung kasagsagan ay nung April 4 to 17, ito ay nasa negative 47% na po, no? At talagang bumababa. Ang ibig pong sabihin nitong mga numerong ito ay bumabagal po ang hawaan o ang transmission ng COVID-19 infection sa NCR ng bayan. Sunod na ang slide po, tulad ng NCR Plus, bumababa ngunit bumabagal ang mga kaso sa mga natitirang riyon sa Luzon. Makita po natin yung kulay red na red line. Ito po ang nagpapakita na talagang bumababa pero hindi ganun kabilis ang pagbaba sa riyon, sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa kabilang dako naman, nakakita tayo ng patuloy na pagtaas sa Visayas. Diyan sa buong banda, sa baba, parang aqua teal color, at ang Mindanao naman ay yung kulay orange. Unti-unting nagtataasan din po ang mga kaso. Ang pagbagal ng pagbaba ng kaso na natitirang bahagi ng Luzon ay bunga ng patuloy na pagtaas ng mga kaso sa Region 4B at pagtaas nitong nakaraang linggo sa Regions 1 and 3. Patuloy naman bumababa ang kaso sa Regions 2, CAR at 4A, habang nagpaplato naman ang Region 5. Nagpapakita naman ang Visayas ng pagtaas, kung saan Region 6 ang may pinakamabilis na pagtaas, lalong-lalo na po ang siyudad ng Iloilo. At ganun din po sa Mindanao, Regions 9 and 10 ang may pinakamalaking itinaas, habang tumataas rin ang mga natitirang rehiyon. Kanina umaga nagkaroon ng town hall ukol sa relaunching ng ating pong all-expert groups na kung saan may halos 50 ang bilang ng ating pong tumutulong na mga eksperto. At ito ay para ipaalam sa publiko ang papel na ginagampanan ng ating pong mga independent na mga expert group sa pagpapaigting ng lahat ng ating kilos upang malabanan ang COVID-19. Patuloy din ang pambansang pagbabakuna laban sa COVID-19. Bibigyan po tayo ng ating vaccine czar, Secretary Galvez, ang mas buong ulat patungkol sa ating vaccination coverage. At sa kasalukuyan, nakapagbigay na po tayo ng halos 4.5 million doses na bakuna at nalampasan na rin natin ang 1 milyon individual na nabigyan ng 2 dose ng bakuna. Nitong nakaraan, ika-20 ng Mayo, dumating sa bansa ang 500,000 dagdag na doses ng bakuna mula sa Sinovac. Ang pagdating ng mga karagdagan doses na ito ay makatutulong po sa ating paghahatid ng dagdag na proteksyon sa bawat Pilipino. Ang ating pong mga panghuling bahagi ng aking pong ulat, ang mga pangunahin na mensahe at mga mahalagang paalala. Sa kabuuan po,
Una, tulad ng naiulat, patuloy na tumataas ang kaso sa Visayas at Mindanao. Binabantayan na po natin ito. Habang bumabagal ang pagbaba ng kaso sa NCR Plus at sana ipagpatuloy po ito sa pamamagitan po ng pinaigting na mga pamamaraan na isinasagawa po, ginagampanan ng ating pong mga pamahalaan lokal, ang mga chief executives. At ikalawa, hindi po matutumbasan ang kahalagahan ng pagsunod sa ating pong paulit-ulit na paalalang minimum public health standards. Nakita naman natin na sa kabila po ng pagbaba ng kaso sa tuwing magpapatupad tayo ng enhanced community quarantine, malaki po ang negatibong epekto nito sa ating ekonomiya at kabuhayan ng mga kababayan natin. Kaya naman po, amin paulit-ulit na hinihingi ang kooperasyon ng publiko sa pagsunod sa tamang pagsuot ng mask, face shield, distansya ng 1 metro o mahigit, palagi ang paghuhugas ng kamay at pag-iiwas sa mga matataong lugar upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kaugnay nito, hinihingi rin namin ang tulong ng mga ibang sektor, partikular na ang ating transportation sector, trade, and tourism sector, among others, upang siguraduhin po na ligtas at protektado ang. At huli po, kinakailangan natin magpatupad ng mga pangmatagalan aksyon o kilos upang mas maging handa tayo sa mga posibleng surge at sa mga iba pang pandemyang maaaring dumating. Kasama rito ang pagpapalawak ng ating local surveillance capacity, kabilang ang sapat na human resource at makabagong information system. Ang pagpapaigting ng ating pong referral systems sa konteksto ng ating pagbubuo ng healthcare provider networks at pagpapalakas ng ating financing mechanisms sa pamamagitan ng PhilHealth at iba pang pondo mula sa GAA ng ating gobyerno upang makapagbigay po tayo ng abot-kayang health services at last but not least, ang pagbubuo ng ating vaccine self-reliance. So ito lang po ang huling bahagi po ng akin ulat at handa po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Maraming salamat, Mr. President. Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates.